na ito po mga vlogger mga kababayan ni LRY, aka Small Boy at saka po nitong si Alputera, bidang-bida po ngayon dahil sa mga ka-fake newsan na ipinapakalat po nila patungkol po mga kababayan sa pagpaldo daw ng gasolina ng Davao City galing daw po sa Brunei. So ngayon kung makikita nyo mga kababayan, na fact check po ata itong sina Kipichu mga kababayan. Alam ko kilala nyo naman kung sino po ito, yung mga vlogger na yan. And then kahit si Kiko Barsaga, lumabas na fake news din po dahil meron po silang ipinamamalita at ipinapakalat mga kababayan na ito daw pong Davao City talagang pumaldo daw po sa gasolina galing daw po sa Brunei. At mas iniisip pa nga daw mga kababayan ng Davao City yung mga kababayan nila doon. Dahil nga, meron daw pong supply ng gasolina at inaalagaan daw po ng mga Duterte, eto daw pong mga taga Davao City. Pero kalaunan mga kababayan, tila po naging fake news ata, eto pong sina Marichu mga kababayan. Dahil nga kung titingnan nyo, na-fact check po sila dahil sa ipinapakalat po nilang ka-fake newsan. Dahil nga mga kababayan, eto po mga vlogger ni LRY na ito ay kay Small Boy at saka po ni na Alputerang ito, talagang ang lakaran po ng mga ito ay gumawa po ng fake news para po palabasin na inutil ang ating pamahalaan mga kababayan at wala pong ginagawa. So ngayon, nabiso sila sa sarili po nilang ka-fake newsan mga kababayan, o nabuking sila sa sarili po nilang ka-fake newsan at ang mismong nagbuking po sa kanila ay walang iba kung hindi mga kababayan, etong si Harvey na taga Davao City Hall. Ano po na mismong malapit kay Mayor Basti Duterte at sinabi po mga kababayan na wala daw pong katotohanan na may pinadala na supply ng langis ang Brunei sa Davao City. At double check daw po tayo sa mga binabasa kasi ang dami na daw pong fake news sa social media. So yung mga nagpapakalat ng fake news, mga taga-suporta pa ni dating Pangulong Duterte, yun yung pinakamasakit. At yung sumoplak sa kanila, malapit na malapit po kay Mayor Basti Duterte. Yan nga po ang sinasabi ko mga kababayan, sa kagustuhan ni LRY, aka Small Boy, allegedly natulungan itong mga Duterte mga kababayan, may mga lumalabas po na balita na siya po ang nagpipinance mga kababayan dito kina Alputera, sa pamamagitan ni Alputera dito po sa mga vlogger na ito para po magpakalat ng fake news habang dumidikit-dikit naman etong si LRY aka Small Boy sa First Family. So ngayon, booking po sila sa pagpapakalat nila mga kababayan ng ka-fake newsan. So speaking of ka-fake newsan mga kababayan, kung matatandaan nyo, ito po yung nag-viral na sinakyan naman po mga kababayan noong mga DD set. Nasaan ba yun? Wait lang Yan. Ito pong post na ito na nasa ibabaw mga kababayan na ibinlag pa nga, hindi na nga binerify, ipinakalat pa para po lumabas na makatotohanan na ito daw pong ugnayan ng Brunei at saka po ng dating presidente ay nagiging matatag daw po dahil nga daw po pinadalhan o etong Davao City nakabili ng gasolina dito daw po sa Brunei. So ngayon ito i-play natin. Breaking news, Davao City, nakabili na ng gasolina sa Brunei. Dumating na sa Davao City ang gasolina galing. Ay, shoutout kay Best Ninyo Barsaga Sabi dito yung mga patay gutom na political vlogger ni Inday, Chucky, isa-isa ko pinapangalanan sa live ko kanina. Kaya nga di ba? Nanonood ako kanina doon. Mega love shoutout sa iyo, Bes Thank you sa pagsuporta at pagpunta. Brunei. Pakinggan nyo. Ang Davao City nakagawa na ng paraan kung paano matutulungan yung mga kababayan nila sa Davao. Pero yung presidente ng Pilipinas, bangag pa din. Normal pa din ang lahat. Magbebenta si BBM ng mga assets and liabilities ng Pilipinas para makabili ng supply. Ngayon pa lang makikita nyo na agad mga kababayan kung sino talaga yung mga inutusan lang para bumili ng suka. Ano po, na hindi na nga bumalik mga kababayan, mas pinili pang mag-vlog kahit palpak naman po ang ibinablog. Ito po yung mga vlogger mga kababayan na sumisira ng community ng social media. Bakit po natin nasabi? Kasi bukod sa nilalason po nila ang isipan ng mga kababayan Pilipino po natin, wala silang pakialam kung ang kanilang sinasabi ay hindi po totoo. Ang mahalaga lang sa kanila mga kababayan, kumita, magka-revenue, at higit sa lahat kung tumatanggap sila
kay Sara Duterte allegedly, talagang wala silang pakialam sa mga kababayang Pilipino po natin kung ano ang paniniwalaan ng taong bayan. Pero kung iisipin niyo pong mabuti, maliwanag naman ang mensahe ng ating presidente na bawasan ang pagpapakalat ng fake news, lalo na kung hindi po nakakatulong. 'Di ba? Kung hindi ka na nga nakakatulong, huwag ka nang gumawa ng fake news. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Asaan ba yung pera ng Pilipinas? Ubus na ba? Bakit magbebenta ng assets and liabilities? Saka take note mga kababayan na ito pong kumakalat na yan yung nasa likuran nito nagsasalitang ito na parang daungan. May mga nagko-komento po na yan daw po ay sa Lucena. Ano po, yun po yung nababasa ko sa mga komento ha, pero pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Para makabili ng supply. Ayaw niyong maniwala na si BBM magnanakaw, si BBM kurap, si BBM bangag. Kita nyo? Ari-arian sa Pilipinas ebebenta para makabili ng supply. Nasaan yung pinagmamalaki ni Auntie Claire na magandang ekonomiya natin? Marami tayong investors. Parang wala naman tayong mapagkukunan ng pera. Wala na bang gustong magpautang sa isang adik na magnanakaw na presidente? Kaya ari-arian na lang ng Pilipinas ang ibebenta? Kuya Waray pala, follow for more. Wag nyo na i-follow to. Etong si Kuya Waray na ito, literal na fake news mga kababayan. Diba, literal na fake news po ito. Kasi hindi po nagre-research. Ayan no. Literal na fake news mga kababayan. Kaya naman pala, nasa grupo naman pala ng kampo ni Sara Duterte. Kaya wala silang pakialam kung mag-invento po sila ng ka-fake newsan para sirain po ang ating pamahalaan. So ngayon kung makikita po ninyo, ito yung gagamitin ko, galing mismo sa kaalyado po nila. Ang nag-post nito mga kababayan ay si Atty. Vic Rodriguez. At ayon po kay Atty. Vic Rodriguez mga kababayan, sinasabi daw po ito ng City Information Office Head ng Davao City Hall. Sabi po dito, on the report arrival of gasoline in Davao City from Brunei that was posted on social media, we have no information regarding the illegal oil supply from Brunei arriving in Davao City. Bakit sinasabi mga kababayan na illegal oil? Kasi nga, wala pong karapatan. Eto, pakitama na lamang po ulit ako. Wala pong karapatan ng mga local government mga kababayan na bumili ng langis. Ang gumagawa po ng paraan yan ay ang ating national government. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, the city government has not held any discussion with Brunei on this matter. Thank you. Ang nagsabi po niyan mismo mga kababayan ay ito pong si Harvey na City Information Office Head ng Davao City Hall. Ayan mismong galing po yan. Then ang nag-post niyan ay walang iba kung hindi si Atty. Vic Rodriguez. So ibig sabihin mga kababayan, literal po na fake news talaga yung mga vlogger ni Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang itong hindi ko maintindihan. 'Di ba? Bakit kaya mas pinipili ng mga didiset na gumawa ng fake news para lamang siraan ang ating pamahalaan at pabanguhin ang pangalan nito pong mga Duterte kahit mismo mga kaalyado na rin mismo nila ang sumusoplak po sa kanila? Di po ba? O bakit ba sinasabi dito nito pong City Information Office Head na si Harvey na illegal daw mga kababayan yung gasolina o yung pagkuha ng gasolina sa Brunei ng Davao City Hall. So ngayon ito, wait lang ito pa nga yung isa Ayan galing naman ito sa Davaoenos. Yan sinasabi din dito mga kababayan na wala din pong katotohanan yung kumakalat sa social media na may dumating na gasolina galing po sa Brunei, diyan po sa Davao City. So ito, pakinggan natin mga kababayan, ito nakita po nating video galing kay Kuya Rex Suarez sa Bido. So ito, i-play po natin. Information Office Head na nakabili ito ng langlina. Mabuti pa ang Davao, nakabili na ng gasolina sa Brunei. Fake news! Hindi po sila authorized to import fuel. Diba? Bakit? May oil depot ba ang Davao? Guys, hindi totoo ito kasi
pinabulaanan mismo ng Davao City Information Office Head na nakabili ito ng langis sa Brunei. Ibinahagi pa ito ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook account Diba? na wala umano Oh, yung mga nangaaway sa akin dyan. Oh, ito. Diba mismong si Vic Rodriguez pa sa kanyang social media account ang nagbahagi na wala pong katotohanan yung kumakalat na balita na nakabili ng langis o gasolina ang Davao City sa Brunei. Yung pong pinapakalat ng vlog, yung pong mga pinapakalat na maling balita ng mga vlogger na LRY aka Small Boy tsaka po nitong si Alputer allegedly, ano po, at netong sinakipichong ito mga kababayan, wala pong katotohanan yan. Pati nga si Kiko Barsaga, fake news din dyan eh. Kasi di ba sila yung nagsabi na nakabili daw po ang Davao City ng gasolina sa Brunei. Wala naman palang katotohanan. Ano po, anyway, tuloy pa natin. information na nakabili ang Davao City ng gasolina sa Brunei. Pinabulaanan mismo ito, di ba, ng kanilang information office head ang kumakalat na balita na ito na nakabili nga umano ang Davao City ng supply ng langis sa Brunei. Ang pagkasabi niya, wala kaming information tungkol sa umano'y supply ng Ano? langis mula sa Brunei na dumarating sa Davao City. Hi guys, ano ba naman ito? Nung una, nagpadala daw si Basti ng airplane sa Middle East para sunduin ang mga stranded OFWs na hindi naman pala totoo. Ay, wait, speaking of OFWs na pinababalik sa Pilipinas mga kababayan nasa inyo, alam ko meron akong balita about dyan eh. Eto, ano ba yung sabi dito sa bagong Pilipinas mga kababayan? Agarang responde sa krisis sa gitnang silangan. Ang aksyon ay bahagi ng mabilis na pagtugon ng administrasyon sa epekto ng tensyon sa Middle East. Agarang tulong at pag-aaruga sa mga OFW. Kaya nga kung makikita nyo, di ba nagbo-viral yung isang video mga kababayan na kung saan yun pong isang nanay umiiyak po sa ating mahal na presidente at nagpapasalamat mga kababayan dahil sa tulong ng ating ng gobyerno ni PBBM. So sabi pa nga dito, mga OFW sa gitnang silangan, mainit na sinalubong ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Ito pa, hindi po si Basti ang sumalubong at hindi po si Basti ang nagpadala ng eroplano. Kung hindi, ang ating pamahalaan. Ano po, so sabi pa nga dito, pagtiyak sa maayos na kalagayan ng OFWs. Layunin ng pamahalaan na matiyak ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng bawat OFW. Tuloy pa natin. Kasi baka hindi po naiintindihan nung iba. Mga kababayan, ano po, sabi pa dito, DOH nagbantay sa kalusugan. Siniguro ng Department of Health ang kalusugan ng mga OFW sa kanilang pagdating sa ating bansa. At maliwanag mga kababayan makikita nyo umiiyak pa nga isang nanay sa ating mahal na presidente kasi nga talagang ginawa lahat ng ating pamahalaan yung magagawa po ng ating gobyerno para mapabalik yung iba mga kababayang Pilipino po natin dito po sa ating bansa. Ano po, tuloy pa natin. O, sabi pa dito, DSWD nagbigay ng social support. Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development ng Pesos Social at iba pang serbisyong panlipunan. O yan yung ginagawa ng ating pamahalaan, tulong pinansyal at serbisyo. Agad na namahagi ng ayuda ang pamahalaan upang matulungan ang mga OFW sa kanilang pagbabalik dito po sa ating bansa. Suporta mula sa OWA, nagbigay ang Overseas Workers Welfare Administration ng kinakailangang serbisyo at suporta sa mga kababayang OFW po natin pagkabalik nila dito po sa Pilipinas. At ito naman pong DMW, nanguna sa assistance, ang Department of Migrant Workers ang nanguna sa pagbibigay ng tulong sa mga umuwing OFWs. Ayan yan po yung ginawa ng ating pamahalaan. So kung mapapansin pa nga ninyo, sabi pa dito, whole of government approach sa tulong. Kasama ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang maayos na kalagayan ng mga kababayang OFWs po natin na umuwi dito po sa ating bansa. Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi nila na nagpadala daw si Basti Duterte ng eroplano para mapabalik yung mga kababayang OFW po natin, wala pong katotohanan yon.
ang tumulong talaga sa mga kababayang OFW po natin ay ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno at ang ating mahal na presidente mga kababayan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Ngayon naman, bumili ang Davao ng gasolina sa Brunei. Guys, hindi na nagsasawa na gumawa ng fake news ang mga DDS. Pati sarili nila, niloloko na nila. Tama. Bago kayo maniwala, mag-fact check muna kayo. Kulang na lang maligo ng gasolina galing Brunei ang mga ito sa kaka-fake news di ba? Their capacity of weaving false narratives is truly baffling. Malala na yan. Pero alam nyo mga kababayan kung ano po yung totoo. Ako naniniwala ako dito sa balita na lumabas. Galing po sa Net25 ito. Yung source natin Net25 at sinasabi po dito mga kababayan na parating na daw po sa Pilipinas ang 300,000 na bariles na diesel mga kababayan galing daw po sa ibang bansa. Ano po, galing sa ibang bansa na hindi po pinangalanan. Ano po, so eto i-play po natin. Parating na sa Pilipinas sa susunod na linggo ang 300,000 bariles ng diesel na inangkat sa hindi tinukoy na bansa subalit kapitbahay ng Pilipinas sa Southeast Asia. Ayan mga kababayan ng totoong balita. Padating na sa Pilipinas yung 300,000 na bariles ng diesel na galing po sa ibang bansa na hindi po pinangalanan pero kapitbahay po natin yung bansang tinutukoy. Ano po, so kung mapapansin nyo, ito yung totoo. Hindi yung sinasabi na pumaldo ang Davao City ng gasolina galing po sa Brunei mga kababayan o Brunei. Di po ba? Ito, dito kayo maniwala. Ito ang totoo. Yung balitang ganito. Di po ba? Kasi mga kababayan, ito talaga may pinagkukunang source. Ano po? So ito, tuloy pa natin. Ayon sa Department of Energy, ito ang unang bugso ng langis na binili ng ahensya upang matiyak ang sapat na supply sa mga susunod na buwan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, aminado ang DOE na maliit lamang ito kumpara sa tinatayang arawang konsumo ng diesel sa bansa. Tama. Wala ring garantiya na maitatala ang rollback sa mga oil products kapag dumating na ang daang bariles o daang libong bariles ng petrolyo, subalit mapipigilan nito ang mas mataas na price hike. Iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan magkaroon ng strategic oil reserve ang bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng petrolyo. Yan ang legit mga kababayan, hindi yung sasabihin na pumaldo ang Davao City sa gasolina. Tapos biglang sosoplakin ng mismong Davao City Hall. Di ba nakakahiya yun? Sinasabi mo, vlogger ka ng mga Duterte, papakalat ka ng ganyang balita, tapos alagad din ng mga Duterte yung sosoplak sa'yo at sasabihin na mali yung balitang ipinapakalat mo. Nakakahiya yan mga kababayan. Kaya nga po dun sa iba mga DD-shit na nagbabalak, na gumawa pa ng fake news, make sure na hindi po kayo mapapahiya sa mga ipinapakalat nyo po na maling balita. So ngayon mga kababayan, kung mapapakinggan nyo, kahapon po nagsalita ang ating mahal na presidente patungkol po sa sinasabi na krisis daw po sa langis. Ano po, so eto, pakinggan po nating mabuti. Magandang araw po sa inyong lahat. Maliwanag naman na itong gera sa gitnang silangan ay talagang malaking naging epekto sa buong mundo. Take note sa buong mundo po yan, hindi lamang po sa Pilipinas. Kahit yung mga ibang karatig bansa po natin, nakakaranas din po mga kababayan ng matinding problema sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ano po, hindi lamang po Pilipinas. At dito rin sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin maaring hayaan na pasanin itong mga mas nakakaraming commuter. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa marami po naiinis dito mga kababayan doon sa sinabi na hindi daw po pagtaas ng presyo ng pasahe. Kasi alam niyo po ba kung ano po yung pinoprotektahan dito ng ating mahal na presidente? Yung mga kababayang Pilipino po natin na commuters. Kasi yung mga driver naman mga kababayan, meron naman pong ibinibigay ang ating pamahalaan na mga assistant at saka subsidy mga kababayan
sa mga driver po natin. Samantalang yung mga commuter, wala po. Kaya nga po kung makikita nyo, hanggat maaari, hindi po pinapayagan o hinahayaan ng ating pamahalaan na magdagdag ng presyo ng pasahe kasi kawawa po talaga mga commuters, lalo na po yung mga estudyante. DOTR na suspendihin muna ang fare hike. Ang mga lambas, libreng sakay program natin, Yan, oh. nationwide at operational Diba? pa rin sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Diyan lang naman kasi tinulad ni Sara Duterte yung libreng sakay program po niya. Metro Davao. Yung pinagmamalaki ng mga DDZ, nakaisa-isang ginawa daw po ni Sara Duterte, tinulad pa pala dito. Sa LRT2 at MRT3 naman ay may 50% na diskwento simula March 23. Yung blue beep cards na may 50% discount. Habang ang Ayan, white oh. beep card ay patuloy ang 50% discount para sa mga PWD, senior at estudyante. Ang pag-release naman ng mga iba pang mga pondo para sa mga cash relief at subsidies ay patuloy sa iba't ibang mga ahensya. Fuel subsidies sa DOTR ay nai-release na. Halos 100,000 Diba? na tricycle driver ang nabigyan ng Marso ng 20. Pati na rin ang nationwide rollout para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi Tama! kayo pababayaan ng pamahalaan. Diba, doon pa lang mga kababayan sa beep card, yung 50%, diba pagka sasakay kayo ng tren, ng LRT, malaking bagay na yun, malaking tulong na po yun, mga kababayan. Sana doon pa lang maramdaman natin yung ating pamahalaan. Huwag namang sabihin ng iba na porkit galit kayo sa administrasyon ni PBBM, ibabaliwala nyo na ang magandang ginagawa ng ating pamahalaan sa oras na kailangan natin ang ating gobyerno. Tandaan po natin mga kababayan, na ang ating presidente kahit na binabatikos ng mga taga-suporta ni Sara Duterte ay patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Sana maramdaman nyo kung ano yung ginagawa ng ating pamahalaan. At huwag sanang pairalin yung galit porket idol nyo yung mga Duterte. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Pasusi natin binabantayan ang mga presyo ng mga ibang bilihin. Nung isang araw naman ay sumugod din tayo sa palengke para makita ang presyo ng mga pangunahing bilihin o prime commodities. Sa awa naman ng Diyos, stable pa at walang naman masyadong pag-abuso. Walang nagbebenta ng higit sa suggested retail price. Patuloy tayo makikipag-ugnayan sa ating mga manufacturer ng mga basic commodities na kritikal sa panahon na ito. Yan. Yan yung isa sa pinakamagandang ginawa po ng ating mahal na presidente. Kinakausap niya yung mga nagpo-produce o gumagawa ng mga pagkain dito po sa ating bansa, ito mga manufacturer. At talagang nakikiusap po siya na hangga't maaari wag muna magtaas ng presyo o ng mga bilihin sa loob ng isang buwan hanggang 2 buwan. Ano po, yan po yung magandang ginagawa ng ating mahal na presidente. Anyway, tuloy pa natin. Pero kung tutusin mga kababayan dapat ang gumagawa na ng ganyan si Sara Duterte. Ano po, parang ating presidente makagawa pa ng ibang mga trabaho na mas mapapakinabangan pa ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero dahil nga tamad ang ating vice presidente at ayaw niya magtrabaho, ayaw niyang tulungan ang gobyerno ni PBBM at puro pa victim pagkatapos maglakwat siya, kaya ang ating mahal na presidente na lamang po ang kumikilos mga kababayan at ang kanyang gabinete para matulungan ang ating mga kababayang Pilipino. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Sa bigas naman, ongoing pa rin ang 20 peso rice sa 177 na LGU at pararamihin pa natin yan. Napapag-usapan din ang paglalagay ng price cap muna sa bigas. Abagan po natin ito. So sa bigas, wala tayong problema, sapat ang supply at nakokontrol pa natin ang presyo. Fuel subsidies din ang nag-aabang para sa mga magsasaka at mangingisda. Ongoing na talaga yung mga programang yan. Pero nagpatagdag pa tayo ng 50 million sa mga regional field officers. Ang presyo naman ng fertilizer, ibang usapan po yan dahil petroleum product yan. Nakikipag-usap na tayo sa iba't ibang fertilizer producing countries. Okay pa tayo sa Abril, pero pinaghahandaan na natin ang May
Eto mga kababayan dito makikita nyo na hindi talaga natin kaaway ang bansang China. Ano po, sa teritoryo, oo, merong hindi pagkakaunawaan. Pero pagdating po sa usapin ng pakikipag-trade mga kababayan, isa po ang China sa kapartner po natin. Ano po, lalo na mga kababayan dito po sa issue ng petrolyo. Ano po, ito i-play pa natin. O ayan maliwanag nga yung sinabi ni PBBM dito eh. Isa ang Brunei sa nilalapitan din ng ating bansa. Kaya nga nakakapagtaka yung balitang ipinapakalat ng kampo ni Sara Duterte ng mga DD shit na vlogger po niya. 'Di ba na kung saan sinasabi nila na pumaldo daw ang Davao City at dinilibiran at nakabili ang Davao City sa Brunei ng gasolina. Yun naman pala, wala palang katotohanan kasi kinakausap pa lang ng ating pamahalaan ang Brunei para kung sakasakaling meron silang supply, doon na tayo aangkat pansamantala. Mga kababayan, ano po habang hindi pa natatapos ang gera sa pagitan po ng Amerika at saka po ng Iran. Ganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila at sila ay handang tumulong sa atin. Diba? At hindi po natin kinakalimutan ang mga ating kababayan na nandoon sa mga alanganing lugar sa Middle East. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan. Mahigit 1,400 overseas Filipino workers at 334 dependents na ang nakauwi mula noong 5 ng Marso hanggang March 17. Yung pangatlong government chartered flight naman ay dumating dito noong March 18 na may sakay na 153 OFW, 114 dependent at saka 50 stranded na Pilipino. Sa mga susunod na araw ay mas marami pa ang pararatingin natin. Ay marami sa kanila ay uuwi sa Visayas at Mindanao. Kaya tiniyak naman natin na makakapag-hotel muna sila at binubook natin sila sa mga flight na papunta sa kanilang mga probinsya. Tinitiyak natin na naaalagaan sila ng mabuti. Ngayon ang panahon para magtulungan. Eto, yung mga didisit dyan, kung talaga mahal ninyo ang Pilipinas at may malasakit kayo sa ating bansa, especially kung talagang may malasakit kayo sa mga kababayang Pilipino natin, sana mapakinggan nyo ito. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong. Pagtitipid man, pagtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Huwag naman sana tayo magdagdag pa sa problema. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Alalahanin natin ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Huwag natin kakalimutan na kapag pinabayaan natin ang isa sa atin, napabayaan na natin ang buong bansa. Asahan naman ninyo na nandito lang ang pamahalaan bilang inyong takbuhan at sandalan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ayan Di ba mga kababayan, napakaganda ng mensahe ng ating mahal na presidente. Kasi pagka ang isa ay bumagsak, talagang damay na ang buong bansa. Yan ang totoong leader mga kababayan. Hindi niya sinasabing malakas siya, kung hindi mga kababayan, ang totoong leader kailangan niya yung tulong ng kanyang nasasakupan. 'Di ba? Marunong maglabas ng kanyang kahinaan. 'Yun po ang totoong leader. Hindi nagpapanggap na matapang, kaya mo lahat, at especially kamay na bakal pero lumalambot sa kaalyado. Yung mga ganong leader mga kababayan, talagang yabang lang. Yung ganitong leader sana na kayang ipakita yung kanyang kahinaan, kayang humingi ng tulong sa kanyang nasasakupan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang tagumpay ng isang leader ay nasa sa kanyang nasasakupan din. Kung magtutulungan lang sana lahat mga kababayan at magkakaisa para malampasan ito pong problema na dinadanas ng ating bansa, talagang lahat po tayo mga kababayan makakausad. Kaya nga dun po sa kampo ni Vice President Sara Duterte, sana naman huwag niyong pairalin yung pagiging matapang niyo kahit tapang hilaw lang naman. Much better, makiisa na kayo sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan,
isantabi muna yung pamumulitika ninyo at tulungan nyo ang ating gobyerno para malampasan ano po itong nangyayaring krisis dito po sa ating bansa. Ano po itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ano po mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa topic po na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito mga kababayan sa ka-fake newsan ng mga DD-shit na kalaunan ay ibinusto din or ibinisto ng isa sa malapit dito po kay Mayor Basti Duterte na wala palang katotohanan, yung mga nagsisirculate sa social media na kung saan ang Davao City po ay pumaldo ano po sa gasolina kasi nakabili daw po sa Brunei. Yun naman pala, wala pong katotohanan. So ngayon, ang totoo mga kababayan, eto po. 'Di ba? Meron pa parating na 300,000 na barilis ng diesel dito po sa ating bansa, galing po sa isang bansa na hindi po pinangalanan. Ano po, so comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.